Deputy Ombudsman Karandang, sana dumami ang lahi mo kasi mayroon kang paninindigan. Hindi ka natakot kay Duterte, ginawa mo ang trabaho mo, tinismis ka, lumabang ka sa tamang proseso, tamang pamaraan. Ito po ang pinakabago. Susubukan po at aalamin ng Kongreso kung pwedeng maging testigo sa impeachment trial si Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na tinanggal ni dating Pangulong Duterte dyan sa ombudsman noong mga panahong yun dahil siya ang nag-imbestiga sa di umano'y mga kayamanan ni Duterte. Pero nagdesisyon po ang Supreme Court nung isang araw lang, after 6 or 7 years, talo si Duterte. At sinabi ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ang presidente na magtanggal, mag-dismiss ng ombudsman. Kaya ang utos ng Korte Suprema, ibalik ang mga sweldong hindi nakukuha, ibigay ang mga sweldong hindi nakukuha at mga benepisyo ni Carandang. Matapos itong iharas ng administrasyon ng mga panahong yun. Yan ay nag-imbestiga ng di umano'y kayamanan ni Duterte sa reklamo namang ipinasok o reklamong dinala ni dating Senator Trillanes. Ayun po ang iso. Dahil dyan, may nagpo-propose na gawing testigo sa ill-gotten wealth ng mga Duterte kasama si Sara Duterte. So sabi po ni Chairman Luistro ng Justice Committee, aalamin nila, titingnan nila kung pwede pa. Kung pwede, bakit anya hindi? Ayun. Kasi dito po sa Justice Committee, hindi na ho naisalang, hindi nabanggit si Carandang. Kasi wala pang desisyon ng Korte Suprema dun sa kanyang kaso. Pero after nung magdesisyon, ang Justice Committee, bago lang lumabas yung desisyon ng Supreme Court. Kaya ngayon, dahil ang prosecutors ay merong karapatang yun ang trabaho ng prosecutors sa impeachment trial, mag-provide ng testigo at saka ng ebidensya. Kaya tingnan natin kung pwede pang ihabol si Carandang. Pag nangyari po ito, yan ang dilubyo. Yan ang matindi pa sa pagputok ng Bulkang Mayon sa Bicol ng isang araw. Kasi ito yun, malalim ang ginawang investigasyon. At siya lang ang nakagawa niyan. Pinanindigan niya ang kanyang trabaho bilang Overall Deputy Ombudsman, tinaya ang kanyang karera. Dahil magaling pong abogado yan, si Carandang. Pero dahil hindi nagustuhan ni Duterte ang kanyang ginawa, na-expose ang kanyang mga di umano'y kayamanan, bigla ba naman pinadismiss? Eh yun naman pala, wala naman palang karapatang mag-dismiss ayon sa desisyon ng Supreme Court. Dalawa ho ang nangyari dito kung inyong babasahin. Natalo si Duterte dahil mali ang pag-dismiss kay Carandang. At ngayon, nagpapatunay din na kahit na si Duterte ang nag-appoint ng maraming justices ng Supreme Court, 12 yata o halos lahat, kung di ako nagkakamali, maliban kay Leonen, dahil si Leonen ay nandyan ng panahon pa ni Aquino. So hindi totoo na yung Supreme Court ay maka-Duterte. Yung Supreme Court ay kontrolado ng mga Duterte. Yan ang maliwanag pa sa sikat ng araw ngayon sa amin. Hindi yun totoo. Huwag tayo maniwala doon. Dahil ako naman from day one, yan ang aking paniniwala. Independent, timbangan ng katarungan ang Korte Suprema. At yan ang paninindigan ng mga maestrado, including Chief Justice nung araw pa hanggang ngayon. Kahit na sino nag-appoint dyan, ay titingnan nila ebidensya. Kaya nga mayroong malaking timbangan na nakatayo doon sa harap ng Korte Suprema. Yun ang totoo, the higher court of the land. Kaya yung pinapangalandakan kung sino dyan, kakampi nila ang Supreme Court. Kakampi ang Supreme Court sa mga Duterte. Basurang argumento yan. Ito ang totoo. Mismo ang dating Pangulo ay sinabihan sa desisyon ng Korte Suprema, wala kang jurisdiksyon, walang kapangyarihan ng Pangulo mag-dismiss kay Carandang at sa Ombudsman. Ayun. Yun, hindi yan fake news. Totoo yan. Kaya congratulations kay Senator Trillanes dahil siya ang complainant. Congratulations din kay Carandang, siya rin ang complainant sa Supreme Court at siya kinatigan. Napatunayan niya tama ang kanyang ginawa. At yung pagiging independent ng ombudsman ay kinilala at nirespeto ng ating mga maestrado ng Korte Suprema. Yan ang matindi. Okay? So, ngayon, kung gagawing testigo, si Carandang, dahil naipaliwanag ko na sa inyo, mabigat, hindi ba? Hindi man tayo abogado, kahit kayo mga nanonood, pagka ho ang
magiging testigo, yung talagang malalim ang alam, mabigat talaga yan. Although sa kabilang kampo ni mga Sara Duterte, mag-uupos yan. O sasabihin nila, wala yan. Ay hindi. Alam niyo si Carandang hindi politiko. Tahimik nga siya mula nung siya i-harass ni Duterte, na nahimik lang. Pero ginamit niya ang legal na pamamaraan. Hindi siya tumigil. Nakarating ng Court of Appeals, nakarating ng Supreme Court, panalo siya. Supreme Court decision. Wala nang mababago dyan. Masayang magandang pamasko ito kahit malayo pa ang Pasko sa kanyang pamilya dahil nalinis yung kanyang pangalan, ibibigay pa yung kanyang mga sweldo bago siya nagretiro at mga benepisyo. Kasi pag ikaw i-dismiss mo, walang benepisyo yan eh. Career po yan. Deputy Ombudsman eh. Overall nga eh. Diba? Antindi eh. Matindi yung kanyang ginawa, kaya saludo po ako. Deputy Ombudsman Carandang, sana dumami ang lahi mo kasi mayroon kang paninindigan. Hindi ka natakot kay Duterte, ginawa mo ang trabaho mo, tinismis ka, lumabang ka sa tamang proseso, tamang pamaraan, nakuha mo ang suporta ng Supreme Court. Napatunayan mo, tama ka. Ayun, panalo ka. Okay? Ulitin ko hindi yan fake news, hindi yan batikos. Sinasabi lang ng mga troll at kakampi ng iba dyan at batikos ang ginagawa ko kasi hindi nila gusto ang topic ko. Dahil tatamaan sila. Dahil ang totoo ay talagang masakit. Hindi tayo fake news. Hindi tayo kakampi sa mali. Yun totoo. Supreme Court decision yan. Hindi yan pwedeng paliin. Okay? At ang inihintay natin ng ombudsman kung anong gagawin, palagay ko hindi naman sila magkakaila dyan. Gagawin nilang ibigay ang mga sweldong dapat mapunta at benepisyong dapat mapunta kay Carandang. Kasi kontrobersyal yan ng araw na. Kawawa si Carandang noong panahon no? 2017, 2018. Talagang binugbog siya ng Malacanang kung ano mga pinagsasabi dyan. Hanggang sa hindi lang sinira sa media. Ayan, nag-order pa ng dismissal. Ay itong mga nagpatupad ng dismissal, mga abogado pa naman, si Executive Secretary Miguel Dea noong mga panahon yun. May mga ibang abogadong politiko na dumurog din kay Carandang kung ano ng mga sinabi. O so lahat kayo mali. Lahat basura ang inyong argumento. Tama si Carandang dahil kinatigan ng Korte Suprema. Ayan ang sinasabi natin eh. Kaya lahat po na mayroong problema, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Nandyan ang Korte Suprema na mananatiling neutral yan. Salamat sa Supreme Court. Minsan pang pinatunayan nyo na kayo ay timbangan ng katarungan at katotohanan dito sa ating bansa.